Most of the time, ito po yung pagkakamali ng mga negosyante. They want to get their success fast. Gusto nilang maging successful ng mabilis. Gusto nilang kumita ng malakihan ng mabilis. Gusto nilang makuha lahat ng madalian. Yun ang unang-unang pagkakamali ng mga negosyante. Kasi ang mindset ho ng maraming taong tumalon sa pagtatrabaho, papunta sa pagninegosyo, ano mindset? Pag nagnegosyo ako, yayaman ako. Pag nagnegosyo ako, makukuha ko lahat ng mga pangarap ko. O kaya, ine-expect mo kagad, nakikita ka ng malaki. Gusto mo ng mabilisan. At feeling mo, pag may na-discover kang isang sistema, doon ka na yayaman, doon mo na makukuha. But the reality is, most of the time, it will not happen. Hindi mangyayari yun. So gusto kong maintindihan mo talaga na ang pagpunta sa tagumpay, may proseso kang pagdadaanan. At yung proseso na yan masalimuot. Yung proseso na yan mahirap. Yung proseso na yan talagang iiyak ka, luluha ka, magsasakripisyo ka doon sa proseso na yun. Dati nagtatrabaho ka, may income ka. Pag nagnegosyo ka, yung unang stage ng pagninegosyo mo, hindi ka kikita dyan. Malulugi ka. Maraming trial and error. That's a fact. So kapag ka alam mong dadaan tayo sa ganong klase ng sitwasyon at senaryo, nababawasan yung expectation mo. Mas nagiging logical ka mag-isip. Bakit? Marami kasi nahuhulog dun sa expectation versus reality. Na kapag ka nagtayo ng restaurant, after 2 months, 3 months, successful na siya, marami nang bumibili sa restaurant niya, marami nang kakain sa venue niya, sa lugar niya. Hindi ho mangyayari yan. Because business has a lot of factors bago ka magtagumpay sa negosyo. Yun ang gusto kong ma-realize ninyo ngayon. Bakit? Sumugod ka kagad sa pagninegosyo nang hindi ka pa talaga mentally equipped. That's the problem. Kaya maraming nalulugi sa pagninegosyo. Hindi nila alam yung mga ganito, hindi sila aware na pag dumating yung ganitong problema, ito ang sagot. So ngayon pa lang nila hinahanap yung sagot, tumatagal ang proseso. Bakit? Wala silang enough information eh. Hindi nila alam kung paano i-resolve yung problema nila. So meaning to say, kailangan mong maintindihan bilang negosyante that there will be hardships, that there will be trials, and there are tons and millions of sacrifices that you have to endure for you to become successful in business. Hindi ho yayaman yung mga kasama nyo nang walang sinakripisyo yan. Hindi ho sila magiging successful kung hindi rin po naloko yung mga yan. Hindi ho sila yayaman ng todo kung hindi ho nila na-experience yung napakahirap na proseso ng negosyo. Kung successful ka man, kung yumaman ka man, maniwala ka sa akin. Lagi ko tong sinasabi, wala hong tangang yumaman. Wala hong bobong yumaman. Wala hong mahina ang loob na yumaman. Anong ibig sabihin? May angking galing yan. May angking talino yan. Hindi ho pinag-uusapan dito educational attainment sa buhay. Hindi nyo ho mababasa sa libro o sa kahit anong references na babasahin ninyo kung paano ka ba talaga 100% yayaman. Kasi makukuha mo lang sa mga libro, sa mga learning tool is the principles. Pero yung experience, kailangan mo talagang daanan yung napakamasalimuot na daan kung ano man industriya ang pinasok mo sa pagninegosyo. Try to think of it. Sa 100% ng negosyo, 90% or less ang naging middle class and less than 1% ang naging bilyonaryo. Bakit? Napakahirap, masalimuot. So anong point ko? Boss RDR, gusto ko pa naman magnegosyo, gusto kong ituloy itong ginagawa ko eh. Kaya ako sinasabi to is you have to be aware na yung nai-experience mo ngayong problema, yung nai-experience mo ngayong kalubugan sa buhay, yung nai-experience mo ngayong kasalatan sa buhay, yung nai-experience mo ngayon na parang walang solusyon, yan din ang pinagdaanan ng mga taong naging successful sa pagninegosyo. Parehas lang kayo. So, anong ibig sabihin? Kapag ka magnenegosyo tayo, we have to focus on numbers and numbers alone.